Siyempre kanina di ngayon pagkatapos namin kumain ni Jace naligo na kami. Aalis kasi kami mga Marikoy, pagkabukas ko naman ng pinto napansin ko yung mga tsinelas ko na marumi na naman. Anyway, sumakay na muna kami ng sasakyan at ayan nga yung itsura ko mga Marikoy, di pa man kami nakakaalis, haggard na ako. Kasakay nga namin ng sasakyan, naalala ko linisin yung mga tsinelas ko. Mga Marikoy, kung kailan pa alis kami, doon ako maglilinis ng tsinelas. Kasi nga ito yung gamit ko, yung KS wipes. Kahit saan pwede mong dalhin at pwede mong gamitin. Ganda talaga gamitin yung wipes na to, lalo na kapag nagmamadali ka or nakalimutan mo maglinis ng tsinelas at sapatos. Lalo na kung may event kang pupuntahan. Para di naman sayang yung wipes, pinaglinis ko na din dito sa sasakyan namin. Ngayon naman mga Marikoy, kung gaano kadaming alikabok. O isang wipes lang ha, pero ang dami ko nang nalinis. Car wash lang na sasakyan ko, ewan ko ba madami na namang alikabok. Lagi na talaga akong may daladalang KS wipes. Available na nga pala ulit to mga Marikoy, link in my bio. Yang kadami yung duming nakuha ko. Tapos ayan na nga yung tsinelas ko. Pala kami pupunta mga Marikoy, magpapacheck up ako. Dahil wala namang magbabantay kay Jace, kaya sinama ko na din siya. Dapat bago kami mag South Korea mga Marikoy, papacheck up na ako dito kaso nawalan ako ng time. Pre-eclampsia po nung pinanganak ko si Jace, tumataas yung BP ko. Kaya mga Marikoy, kailangan talaga may regular check up ako dahil nga tumataas yung BP ko. At madalas pa mga Marikoy ang nangyayari, sobrang taas ng BP ko pero wala akong nararamdaman. Tulad ngayon mga Marikoy, mataas yung BP ko kaya ang sabi ni Doc Duya, kailangan ko na daw tanggapin na kailangan ko mag-maintenance ng gamot. E pagkalabas ni Jace mga Marikoy, nag-85 kilos ako. Pinapag-maintenance na nila ako ng gamot pero di ako nag-maintenance ng gamot. Ang ginawa ko, nag-diet talaga ako. Hanggang sa pumayat nga ako kaso nga lang ngayon bumabalik na naman yung tumataas yung BP ko. Sabi ni Doc Duya, ganun daw talaga kapag pre-eclampsia. Kailangan ko na daw talaga mag-maintenance ng gamot kasi may chance daw na pwede akong ma-stroke pero syempre sana di naman. Flu vaccine na rin pala ako mga Marikoy. Tapos dito na din pala ako bumili ng gamot. 3-in-1 pala to mga Marikoy. May pharmacy, may clinic at may laboratory na din. Dahil kaibigan natin si Doc Jose Eduardo Duya. Shortcut daw Joey na lang. Na muna daw yung doktor. The doctor is in. Pasok na kayo. Diba na-experience ko kung anong feeling maging doktor. Bago pa mabusit sa akin si Doc, umalis na kami kasi mag-grocery pa kami dito. Lapit lang kasi yung clinic niya dito. Binilan ko nga pala si Jace ng mga sando. Tapos nagpakuha na rin ako ng tubig niya at kukuha na rin nga ako ng Coffee Mate. Sa susunod, di na talaga ako magkakape kasi feeling ko dahil sa kakakape ko kaya tumataas din yung BP ko, charot lang. Konti lang naman yung mga bibilhin namin ngayon, yung mga madalas na wala lang sa bahay at laging nauubos. Kuha na rin nga ako ng mga delata para in case of emergency kapag di ako nakakapagluto. Talagang century tuna laging inuulam ni Jace yan kapag di ako nakakapagluto. Sakala ko nung tinuturo ni Jace na egg daw, eto palang mga laruan na eggs. Kumuha na rin ako nitong banana chips, mukhang masarap kasi. Mas desisyonan ko na magba-brown rice na lang kami. Dahil wala na kaming mantika, kumuha na rin ako, dinagdagan ko na. Tapos ito talaga yung kailangan ko, pineapple juice. Kumuha na nga ako ng 3 at itong si Jace nga mukhang hinaantok na siya. Dinala ko siya dito sa mga laruan at pinapili ko siya. Ayan nga yung napili niya mga Marikoy, di niya na binitawan. Tapos kumuha na rin ako ng mga pang-organize sa bahay, itong 2 to. Muntik ko pa nga makalimutan, bibili nga pala ako ng drum para sa basurahan namin. Tapos mga Marikoy, nagbayad na kami, tumuwi na. Yun lang.